Malamig na buko ang solusyon para sa mainit na panahon na sa labis ng init ay pwede ka magluto ng itlog, tuyo, hotdog sa taas ng inyong bubong. Uy, pwede rin sa baba. Ay, pwede ba? Ay, pwede pala. Sabaw na may gata ay mga mata ni Kasombrerong Dennis ay tila luluwa. Huy, dati na yung nakaluwa. Dati na ba? Ay, sorry. Samahan pa natin ng munggo at takway, tsak na ikaw ay maglalaway. Di wow! Kung iniwan ka ng jowa, wag kang mag-alala dahil sa mabiik at channel ni Kasombrero, tsak na ikaw ay mapapaligaya. Di wow! Kung si Alexander Graham Bell ang nag-imbento ng telepono, pwede mo na ba akong tawaging sa'yo? Charong! Hindi related. Ay, sorry. Si Martin Cooper ang nag-imbento ng cellphone. Siyempre, gamit na gamit ito kahapon, ngayon, bukas at sa darating pang mga panahon. Tama. Si Thomas Edison ang nag-imbento ng ilaw. Ngunit bakit ang hinahanap ay ikaw? Charong! Hindi related. Ay, sorry. Una kang minahal ng iyong mga magulang. Hindi ba dapat sila rin ay iyong balikan? Tama. Kung may kaklase kang inggitera, huwag kang mag-alala. Bumawi ka na lang sa grado at marka at sasabihin mo sa hulihan na ikaw pa rin ang nagwagi at mas maganda. Charang! Ay, sorry. Kung may kapitbahay kang chismosa, bigyan mo siya ng pagkain at pera at magugulat ka na lang bukas makalawa. Sa inyo na siya titira. Uy, huwag ganon. Charang! Ay, sorry. Nais ko magpasalamat sa pamilya Rubinos. Nawa kayo mas lalo pang pagpalain ng makapangyarihang Diyos sapagkat sa inyong lupa kami ay nakikinabang at pinagpapala. Amen. So nakita nyo kanina mga sombreros ay nanguha tayo ng takway ng mga gabi mga sombreros. At ngayon nga ay nagpapakulo na tayo ng ating tubig. Naglagay ako ng munggo mga sombreros na ihahalo natin mamaya. Bale, yung munggo mga sombreros hindi ko binabad kagabi. At yung takway mga sombreros na nakuha natin kanina mula sa gabi. Yung term na gabi mga sombreros pwedeng Tagalog siya, di ba? Bisaya. Pero sa Ilonggo po, dagmay rin po ang tawag sa gabi mga sombreros. Pero ito nga, yung takway, abangan nyo yung trivia part din po natin mga sombreros kasi hindi lamang pagkaing material mga sombreros ang ating inihain dito ay maging ang ating kaalaman at ang ating utak mga sombreros ay pinupuno rin natin. Charang! Sana all. So ganito po ang tamang paghimay-himay mga sombreros at pag ready ng takway mga sombreros para siyang merong balat na kailangan tanggalin. Parang yung tangkay ng gabi rin po mga sombreros na tinatanggalan siya ng balat. At saka next nating i-ready mga sombreros ang ating puso ng saging. Bale, meron tayong 4 na puso ng saging or 3 lang pala mga sombreros kasi sobrang liit ng isa at saka medyo madami na siya. Ito, ganito yung tamang paghiwa. At saka maninipis na maliliit mga sombreros ang ginawa natin dito kasi sa ibang putahe ay malaki siya yung parang salad. Ay malaki siya mga sombreros. Hinihiwa lang siya ng 4 na piraso or 4 na parte. Talagang expert tayo sa pagluluto mga sombreros. Charang! Expert ka dyan. Nung kumulo na yung munggo mga sombreros, actually mga 15 minutes na kumukulo na yung munggo mga sombreros, ay nilagay ko na yung puso ng saging. Number 1 rule talaga natin yung kumukulo siya mga sombreros. Kumuha rin pala ako ng kulitis kanina. Sabi ko hindi ko na siya lalagyan pero parang natakam ako na lagyan siya mga sombreros kasi sayang din at saka yung sustansya niya, di ba? Sa healthy living po tayo ito mga sombreros. Charang! Sana all. Yung gata mga sombreros dito sa probinsya talagang gamit na gamit siya kasi kung nakita nyo sa almost sa mga delicacies yung mga putahe, yung mga ulam na niluto natin mga sombreros, kahit yung mga kakanin, kahit yung mga ibang dessert natin ay nilalagyan natin ng gata. Ganun po siya ka-importante. Ganun po siya. Parang kakaiba kasi yung lasa ng ulam mga sombreros kapag merong gata. 2 piraso po ito ng niyog mga sombreros na pinakudkod natin kay Toto kanina. Ito na po, nilagay na po natin yung ating takway kasi naluto na rin yung ating puso ng saging. Nilagyan ko na ng ating pampalasa na asin, magic sarap at saka yung ating bawang at saka sibuyas. Kung napapansin nyo, hindi ko siya ginisa. Tapos nilagay ko na po yung ating gata mga sombreros. Medyo mabilis yung ating transition dito. Pero yun po mga sombreros. Tapos nilagay ko na yung ating kulitis. Si Toto po kasi enjoy siya sa pagkukudkod ng niyog mga sombreros. Tsaka kung napapansin nyo, hindi po namin siya nakakasama parati ni nanay na kumakain sa labas. Nilagay ko na po pala mga sombreros ang ating second na gata mga sombreros kasi para mas malapot at mas malasa siya. Ayan, luto na ang ating ginataang munggo na may puso ng saging na may kulitis at saka may takway. Pinakain namin si Inday Babe mga
sombreros at pinilguan kasi alas 11 na siya pasado. Yun talaga yung oras ng kanyang pagkain. Aba, hindi alam na mga biik na ito na sila ay ibebenta na mga sombreros kasi malapit na sila mag-iisang buwan. Pag isang buwan mga sombreros, binibenta na ito namin siya. Ayan, tapos bigla nagalit yung kanang nanay. Ayan, sige, kasombrero, tawa-tawa ka dyan. Ayan. So itong, sobrang amo nito mga sombreros, ito yung unang nakakatay talaga. Ayan, so pinaglalaro kami ni kasombrero Dennis. Ayan, pinagtripan pa yung biik mga sombreros kasi sobrang, ang kukulit nila mga sombreros, no? Sobrang cute at saka ang kukulit nila. Ito na ang ating solusyon sa ating problema sa mainit na panahon, ang ating butong. Butong ang tawag niyan dito sa Bisaya mga sombreros. Heto na nga mga sombreros, kumuha na kayo ng inyong mga plato, ng inyong bahaw at tutong kasi tayo kakain na. Magpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya po ang lahat na nagbibigay sa atin ng magagandang biyaya at pagpapala. Amen. Kumuha na kayo ng inyong mga bahaw. Ayan yung signature toast namin ni Mama Consuelo. Samahan nyo rin kami sa pag-cheer sapagkat ganun talaga ang buhay. Kailangan maging masaya lang tayo mga sombreros. Sobrang sarap niya. Ayan, si kasombrero Dennis. Tikim-tikim habang nasa harap ng camera. Sobrang sarap po niya kasi medyo malapot po yung gata. At saka nag-complement yung puso ng saging, yung dito, yung kulitis, yung takway na medyo slimy mga sombreros. Ayan, so kumuha na kayo. Kami po mga sombreros ay masaya kami kapag nagsasama kami ni nanay talaga habang kumakain mga sombreros. At dahil sobrang init ang panahon ngayon mga sombreros ay nais ko pong basahin ang impyerno, verse about impyerno. Sobrang harsh naman ito mga sombreros pero ito po siya, no? Pahayag or Revelation 20 verses 14 to 15. Sabi dito, pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan or second death mga sombreros, yung impyerno. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. So maraming nagsasabi, maraming nagtatanong kung meron ba talagang impyerno, meron ba talagang hell mga sombreros. Well, yung bulkan na lumalabas, yung mga lava at magma na lumalabas sa bulkan mga sombreros ay literal na tawag dito na patunay your proof mga sombreros na merong impyerno. No, syempre naawa tayo mga sombreros kasi sobrang kahit kami dito apektado ng sobrang init talaga mga sombreros, yung mga balon. Kaya napakahalaga mga sombreros na magbasa tayo ng Biblia because we will never know the truth na magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano ang dapat gawin, paano ang dapat na guide natin mga sombreros para makaakyat sa langit at makaiwas sa impyerno. Wow! At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Ang takway mga sombreros na nagmula sa gabi na may scientific name na Colocasia esculenta ay tinatawag sa Ingles na taro shoot. Taro shoot. Kung naalala niyo mga sombreros, yung previous vlog natin, nasabi natin ang English name ng gabi ay taro. So ito po siya, no? Taro shoot. Yung labong sa kawayan mga sombreros ay bamboo shoot. So ito yung way ng pag-reproduce po nila, no? Taro shoot. At ito pa ang konting kaalaman dapat na alam mo, napakayaman ng fiber mga sombreros ng takway, kung kaya mainam ito sa ating digestion. Nakakapagbababa rin ito ng blood pressure mga sombreros at nagpapalakas sa ating immune system. Pumoprotekta sa ating mga balat at nagpe-prevent ng different types of cancers. Nagpe-prevent din ito mga sombreros ng certain diseases na related sa ating mga puso. Para hindi ka na niya masaktan muli. Ano ka ba? Paulit-ulit na lang. Charong! Ay, sorry, hindi para related. Sorry. At ito pa, nakakapagpa-improve din ito ng ating vision or pangpalinaw ng ating mga mata. Para madali mo siyang makita. Charong! Ay, sorry. Hindi para Dennis. Sorry po pagpasensya niyo po. Sorry. Kung kaya laging tandaan, wagi ang may alam. Kung kaya dapat, alam mo. Muli po ito po si Kasombrero Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love. Pag si Lord Jesus Christ sa ating Panginoon, pagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po sa sumasama sa amin sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge, ng tawa at kainan mga Kasombrero. Muli po, see you sa next segment and paalam. Masaya kami nanay. Paalam po. See you sa next segment. Bye-bye. Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment. And my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking.
Could you please eat some bananas and fill your mouth full? Our vocabulary term is usurp or usurp. Usurp or usurp. Bigyan ng bike. Grabe ang design nito sa Big Book. Tataka mga sombreros. Ang usurp mga sombreros ay verb. Ito yung pagkuha mo ng posisyon, ng power, o ng kapangyarihan, ngunit wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Ang mga possible synonyms natin dito ay commandeer, expropriate, assume, take, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. After King Toto dies, his brother Procopio will usurp the throne. Usurp or usurp? Procopio. Do you know Procopio Bonifacio? Si Procopio Bonifacio mga sombreros ay ang nakababatang kapatid ni Andres Bonifacio. Bagaman sila ay tinuring natin mga heroes, sila po ay kinalaunan na pinatay o pinaslang mismo sa utos ni General Emilio Aguinaldo. Kasi parang sa time na yon ay malapit nang maging malaya ang Pilipinas, pero hindi nila matanggap o hindi matanggap na magkapatid na Bonifacio na ganun na yung pamamahala or bagong pamahalaan na ang umiiral. Kung kaya kinasuhan sila ng rebellion or treason. Ang mga tao nagkaroon ng commotion, nagalit kay General Emilio Aguinaldo na kung hayaan nila mabuhay ang magkapatid na ito ay parang nilang papatayin ang mga Pilipino dahil nga nagre-rebelde sina Procopio at Andres Bonifacio. Kung kaya ay labag man sa kalooban ni Emilio Aguinaldo ay pinapatay silang dalawa. Na Procopio Bonifacio mga sombreros at Andres Bonifacio ay hindi sumunod sa nag-exist na pamahalaan noon ni Emilio Aguinaldo. Basahin po natin ang pagsunod sa pamahalaan. Romans 13:1-6. Sabi dito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Tama. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat tayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Isaiah 14:12. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw ang nagpasuko sa mga bansa. So this was Satan mga sombreros kasi hindi siya nag-submit or parang hindi siya sumunod sa batas ng Panginoon, sa power at sa authority ng Panginoon, sa government ni God the Father sa heaven. Kung kaya binagsak si Lucifer at naging Satanas mga sombreros. Kung kaya let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Tanglad mga sombreros may scientific names na Symbopogon citratus at Andropogon citratus. Sa maniwala kayo sa hindi mga sombreros, ang tanglad po ay kabilang sa pamilya ng grass or damo. Kung kaya sa English term, ito po ay tinatawag na lemongrass. At sa maniwala rin po kayo sa hindi, kasama sa hanay sa pamilyang ito ang palay, ang kawayan or ang bamboo, ang pugon at ang tubo. Isa sa mga features na common sa kanilang mga sombreros ay matutulis ang kanilang mga dahon. Kung kaya tinatawag silang grass. Muli po ito. Pero ang bottom line mga sombreros ay nagpapasalamat tayo dahil meron tayong tanglad para sa tinolang manok. Manok na lang kulang dito at saka papaya. Muli po ito po sa Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cambridge Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Peach or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay magsalang nagigiyang, lalo nagigiyang faith of love, pag-Lord sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!